Nakailang taon din si Ibrahim sa Abu Sayyaf, pero kalaunan, nadismaya na rin siya sa mga nangyayari sa Abu Sayyaf Group. Parang naisip ko na yun, siyempre, parami ang anak ko siya. Tapos, parang nahihirapan din tayo sa mga, mga gastos. Ang nagbago ng landas ng buhay ni Ibrahim, si Arlene Jawad, doktora ng isang klinika sa Lamitan at founder ng Save the Children of War Movement, isang grupo ng mga volunteer na nagbibigay suporta sa mga batang naipit sa bangungot ng digmaan. Kasi Mama Doc Jawad ang tumutulong sa akin kasi may communicating kami. Problema ng nanay ba namin. Tapos ako na kailangan ng gamot, siya rin. Sa kanya ako na yung isang nag-advise siya sa akin na mas maganda pa, lumabas ka na lang. Ikaw ang mga anak mo. Paano na yan pag wala ka, ano kayang mangyari yan? Si Mama Doc Arlene ang naging susi sa pagsuko ni Ibrahim. Ngayon, armado at naka-camouflage pa rin si Ibrahim, pero gobyerno na ang nagpapasahod sa kanya. Ang dating Abu Sayyaf sub-leader, ngayon ay miyembro ng CAFGU, ang Civilian Armed Forces Geographical Units. May 2022, inanunsyo ng Western Mindanao Command ng AFP na tapos na raw ang problema ng basilan sa Abu Sayyaf. Ayon sa militar, 29 na barangay sa basilan na dating hawak ng Abu Sayyaf, cleared na ngayon. Sa executive policy brief na inihanda ng National Defense College nitong 2023, hindi raw bababa sa 1,000 extremists ang sumurrender sa mga otoridad sa nakaraang 6 na taon. Ang dahilan ng kanilang pagsuko, namatay o sumurrender na rin ang mga leader nila o di kaya ay napanatag ang loob dahil sa gumugulong na peace process sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. At nariyan din ang pagpapabuti ng government services sa kanilang mga lugar. Kung nakikita nilang may saysay pala ang gobyerno, mas naiengganyo silang bumaba sa bundok. At yan na nga ang nangyari kay Ibrahim. Sumuko siya kay Mama Doc at ngayon ang dating bandido, malaya nang nasasamahan ang 11 anak sa klinik ni Mama Doc. Kasama siyempre ang kanyang 3 asawa, ang tunay na mga Commander-in-Chief. Para kasi ito love again. Peace. Okay. Ang sabi sa amin, bibihira lang makapasok ang mga taong labas dito sa ambush site sa Barangay Ginanta, Albarca. Sa local media, sila pa lang ang nauna dito. Sa local, Al Jazeera lang dito. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang kaming media. Kasama rin namin ang mga LGU, mga sundalo at MILF sa pagunitan mga nangyari noong 2007. Pagbubukas ng pinto na sana'y magdulot ng tuloy-tuloy na paghilom. Pero reminder siya para sa amin na that's what we inherited and that's what we're trying to fix and move forward from. Ang naging susi sa tagpong ito. Bilang isang nanay, bilang isang asawa, ayoko na buhay hira ulit. Ayoko na. Ano madalas sinasabi niyo kay Commander noon nung Ang magulo pa? Hindi na dapat maulit ito lahat. Kasi nakikita ko mga bata doon, lahat po sila naghawak ng baril, mga 10 years old, 11 years old may hawak na baril. Sabi ko, hindi pwede to sa mga batang ito. Ayokong ganito lumaki sila gaya ng tatay nila, puro ng baril ang hinawakan. Kaya gumawa po ako, sinerge ko po kung saan ako lalapit ka po nakita ko. Talaga? Kaya dumating ako sa ganun. buhay niya. Followers niya po ako, tinitingnan ko lahat ng mga activities niya. Ang sabi ko sa kanya, po, sali po niyo kami. Sa pamamagitan ng social media, naging magkaibigan si Doc Arlene at ang misis ni Commander Dan na si Suwada. May kami sa basketball noon, intermunicipality yung mga youth. Oo. Nagtaka ko sinong babae na to. Sabi niya, pwede akong magsalita. Sabi po, okay po, sino po sila? Sabi niya, ako si Haja Suada Asnawi. Asawa ako ng 114 Base Commander ng MILF Bakiso, Dan Asnawi. Pwede ba kung sumali ang mga anak namin ng Bakiso kasi ayaw ko na maghawak sila ng baril. Gusto ko bola na naman hawakan ng mga bata. Sabi ko, ito yung purpose ko Ito yun, kaya gusto ko alisin ang mga bata sa baril. Gusto ko hindi baril, bola hawakan nila. Ako yung passport niya pumasok dito, nakailang beses na kasi pumasok dito. Kaya pala malapit na to si Mama Doc, Yung mga sundalo po napunta na sa Bakisong po alang-alang sa kanya.
Ano nagtulak sa inyo na maglakas loob? Kasi yung mga pinapasok niyo, hindi biro. Kasi orphan of war ako. I was 11 years old nang namatay ang tatay ko sa landmine. So parang lumaki kami na walang tatay, naging doktor ako. Inspirasyon ko talaga ang mga tao ng Basilan. Sabi ko, babalik ako ng Basilan. Nung nag-practice ako sa Basilan, iba-ibang kwento ang narinig ko. Yung mga bata, ang nakita ko, it's different sa mga bata sa ibang lugar. Kung pupunta kasi, yung attitude ng mga bata, ibang-iba talaga. Let's say sa ibang lugar, sasabihin kasi, huwag kang umiyak kasi may mumu, yung mga ganyan. Dito iba huwag kang umiyak, may sundalo. Yung mga ganun sa mga patients, sa mga bata. Until dumating yung time na may pasyente akong dinuraan ang mukha ko. Umiyak yung nanay, sabi niya, Mama Doc, intindihin mo sana ang anak ko. Kasi 2 weeks ago, nakita niya ang tatay niya pinugutan ng ulo sa harap niya. So yung ganun, tapos parang napaano ako na, oh my God, grabe Iba yung pala ang epekto ng sa bata. Oo. So from that time on, wala nang trust ang bata kahit kanino. These are children suffering from post-traumatic stress disorder. Pag hindi mo na-address, hindi mo nagamot yan, walang healing yan, madadala hanggang adulthood. Doon naintindihan ko yung cycle of violence. Pero paano nga ba hihilumin ang mga malalalim na sugat na hindi naman nakikita ng mata? Ito ang nagdala kay Doc Arlene na buuin ang Save the Children of War Basilan, kung saan sinisikap nilang bigyan ng kalinga ang mga apektadong bata. Ang mga bata talaga, laruan. Laruan? Laruan. Katulad na, kahit Anong laruan. Kasi kanina narinig ko bola. Bola, toys. So during the event, surrender yung toy guns. Yung toy guns na isa-surrender, papalitan ni Mama Doc ng bike. Ang galing. Ang daming, Kumbaga, ang dami kong baril-baril. Ibahin natin yung outlet ninyo. Yes, at saka yung Huwag kayo masanay sa baril. Sa baril. Okay. Kasi ito yung kahit naliit na percent man lang, percentage ng yung sa healing ng part sa bata, especially yung culture sa baril. Mawala man lang yun sa isip ng bata kahit katiting man lang. Tuwing Oktubre, meron silang Festival of Peace para sa kabataan. May psychological assessment at intervention din. Lahat ito para ilayo ang mga bata sa naging kultura ng baril. Ano nakita niyong common thread nitong mga katulad ni Ibrahim, katulad ni Commander, katulad... The children. Winning the hearts of the children and the minds of the parents. Ito lang yun mga anak lang yun. Parang naging bonus ko na sila. Yung parents, bonus na lang yun. Pero yung ko talaga, yung mga bata. Dito sa Isabela City, Magandang hapon po. Hi. Hello. Kayo po ay magkamag-anak po ba? Ay, oo. Kami ni Amin. Is that, that's my mother. Oh my God! nakilala namin ang mommy ni Amin. Only 3 No, because you look so young. I was going to ask you if you were, young leader din. Aminado ang pamilya Hataman na sila'y isang political dynasty. Pero kung ang iba, pinagtatanggol pa ang mga dinastiya, ang batang Hataman sumasalungat at nagsasabing gusto niyang buwagin ito. This Hataman is I am not out to, yeah. I am... Including himself, his mother, his father. so funny. No, I mean, eventually, if we develop good leaders. Pinag-usapan natin sa hip-hop na to want change, pero kung wala ka sa seat of power or place of power, position where you can actually affect that, medyo mahirap eh. Pero if these are the young people coming from political families, they're in the position to make a bigger pivot. But to add to that, there's the responsibility as well to democratize it at the end. You find people like si Jomar today, si Chuki, or all the other youth leaders that we've met. Ngunit ang demokrasya ay hindi lamang sa pagbibigay ng kapangyarihan. Ito rin ay para sa paghahati-hati ng responsibilidad. May nangyari sa isang munisipyo, pero yung mayors ng lahat ng munisipyo ang pupunta doon. That sent a very strong message. And then, Sabay-sabay. Sabay-sabay. So, hindi lang ito, halimbawa, Albarca, problema lang ng Albarca.
problema siya ng buong basilan. Sa lumang basilan, takot ang mga tao na makakita ng opisyal ng gobyerno dahil ang ibig sabihin nito ay may gulo. Ngayon, nag-iiba na. Children are starting to come out and show their faces. Their generation can afford to dream. Kasi generation namin survive by it. Bago kami umalis, hindi ko napigilang pagbigyan ang hiling ng mga bata mula sa Isabela. Natuwa naman ako dahil nakita kong marunong at maayos ang basics ng aking mga kalaro. Halatang alaga ng mga coach. E paano ba naman? Taga rito pala ang chairman ng Philippine National Volleyball Federation. Hindi mo akalain na pinakamalayong lugar sa Pilipinas, pero number 1 event dito sports ang volleyball. So nakaka-proud kasi some of our players ay nagiging varsity na ng ST, Ateneo, FEU. Pero tingnan ang panahon, pag sinabing Basileño, atleta yan. At pag sinabing national athlete, taga-Basilan yan. Ang ngalang basilan ay hango sa mga katagang basibala o magnetic na bakal. Noong sinaunang panahon, dumadayo rito ang mga tausog para bumili ng mga iron ore na ginagamit nila sa pagpapanday ng armas. Pinaiksi ito sa basilan o the Iron Way at sabi pa ng ilan, kamay na bakal. Nga lang hindi nalalayo sa landas na tinahak ng isla sa nakalipas na 2 dekada. Dito sa Parangbasak National High School sa Lamitan, naaalala ko ang aming pagbisita sa Sulu. Inosenteng mga mata at mga ngiti na hindi ko matanggal sa aking isipan. Isa ang Parangbasak sa madalas na naiipit noon tuwing nagkakagulo. Malapit kasi ang eskwelahang ito sa mga kampo ng rebel groups. Kaya naman dito kami dinala ni Save the Children of War founder Doc Arlene para mamahagi. Education is one of the most important tool to attain peace. Maniwala ba kayo? Kung hindi natin maaayos ang edukasyon sa Basilan, wala tayong haharaping kapayapaan. Ako bilang isang atlet, parang gusto ko nagtagal yun. Education and sports is the way to peace. O tama ba, Abby? Kami po ay may dalang bola, ilang volleyball dito. Iniwan po namin yan sa inyo para tayo po ay makapaglaro. Bumabalik kami dahil nagbago na ang Basilan. Hindi na para ikwento ang lumang kwento ng gera, pero para ikwento ang pagbabago. Sa tulong ng PLDT Smart Foundation, nakapagbigay din tayo ng School in a Bag na may kasamang laptop at tablets na may learning materials para sa mga guro at bata. Libro at bola imbis na baril at bala. Kung dati madalas marinig dito ang putukan, napapalitan na yan ngayon ng halakhak at tawanan.